Hello, good afternoon everyone. Okay, I would like to introduce myself guys. So, unang-una sa lahat, ako nga pala si Daddy James from Department of TFT Elite Leaders. So, this video is ipapaliwanag ko sa inyo ano ba yung meron kay True Friends Together at higit sa lahat, ano ba yung organisasyon ng aming True Friends Together at ano ba yung rules and regulation namin para makapasok kayo sa aming organisasyon. Okay, ano ba? Uunahan natin is ano ang meron kay True Friends Together. Ang meron kay True Friends Together, guys, sa mga hindi pa po nakakaalam sa aming organisasyon, meron ditong mga gathering event, especially from Bigo Livestream, YouTube channel, at pati na rin po sa mga kanya-kanya naming main account ng mga Facebook Reels account. Diyan po ninyo makikita yung aming mga gathering, kasi yung mga kasiyahan, mga ginagawa, at higit sa lahat yung mga kalakaran aming ginagawa sa aming Bigo Livestream. Kaya kapag pumasok kayo po sa TFT family, meron po tayong mga sinusunod na alituntunin. Number 1 na una mong dapat pag-aralan ay ang magmahal ng kaaway, tumanggap ng mga kaaway, at higit sa lahat palawakin ng isipan para sa tinatawag nating kung hanggang saan ang pagiging isang open-minded na tao. Okay, ang pagiging isang open-minded na tao guys, pagdating sa True Friends Together, mas pinipili natin yung True Friends Together kahit alam natin yung friend natin na nakagawa natin ng ating mga kasalanan or mga kasalanan sa inyo, ay pwede po nating patawarin kasi nandun yung salita nating friends and together. Hindi natin kailangan silang patalsikin, ipatanggal dahil sa kanilang mga ginawang kasalanan. Nandun yung tinatawag nating magpakatotoo, bakit nagawa, at kung ano man ang nangyari, is pwede po nating patawarin ang ating mga kapwa. Yan po yung kailangan mong unang pag-aralan before ka pumasok. Kasi pag pumasok kayo dito, maraming mga masasama, maraming mabubuti. Nandiyan ang lahat ng mga pwedeng mangyari sa iyo na pwedeng makapagbabago ng life status mo, i-down ka man o itaas ka man. And pangalawang pagpasok nyo, kung papasok po kayo sa True Friends Together, kailangan din po nating sumunod doon sa tinatawag nating policy rules. Ang policy rules na tinatawag namin is yung walong rules na kailangan sundin bilang isang part ng True Friends Together. Okay, number 1 rules guys is don't forget meaning ng True Friends Together or meaning ng TFT family. Ang meaning ng TFT family guys ay True Friends Together na totoong kaibigan na sama-sama. So ibig sabihin ipapa-implement mo sa sarili mo mismo o i-adapt mo talaga na we are True Friends Together eh. So ibig sabihin kapag meaning natin is True Friends Together, ipa-implement mo mismo yan sa sarili mo. Yan yung kauna-unahan nating rules. Bakit ko ito iniligay sa kauna-unahan nating rules? Number 1, kasi para mailaman ninyo kung ano yung ibig sabihin ng friends. Para malaman ninyo na kahit tayo na sa social media, ay pwedeng magkaroon tayo ng commitment sa isa't isa. Isa po yun. At bakit kailangan po natin ang unahin ang TFT family meaning, our True Friends Together? Para po itong isinisimbolo ko sa isang apelyido. In real life, na mayroon tayong mga kaapelyido na minsan nasa ibang bansa, minsan nasa ibang lugar, minsan naninirahan na sa Manila o sa probinsya, na magkamag-anak pa rin. Nandun pa rin yung salitang at kaapelyedo or kamag-anak. Nandun pa rin yung family, no? So, kaya nagkakaroon tayo ng gathering in Bigo Live or ng ibang apps. It because magkakaroon tayo ng reunion ng ating mga pamilya. Kaya yan ang kauna-unahan sa kaunahang rules. Number 2, na policy rules na kailangan mo rin to pa rin, yung tinatawag nating auto kick in blocks sa mga taong hindi mo gusto. Kasi like for example, for me, a lot of basher, no? Napakarami kong basher. Pero hindi ko sila kailangang pagtuunan ng pansin. Kung kinakailangan, iwasan ko siya, o itaboy ko siya, o itapon ko siya sa kung saan man lugar niya pwede. Ibig sabihin, ang auto kick in block is not all about sa Bigo Live na pwede mong i-kick or i-out. Dito, kahit sa mismong main, kahit sa Facebook, o kahit sa mismong auto kick in block sa mga tao hindi mo kailangan. Because gusto kong ipa-apply mismo yan sa kapwa namin dito sa TFT family. Kasi nandun na tayo sa tinatawag nating I'm a leader. Tapos nakagawa ako ng kasalanan, naging bastos ako sa aking mga anak, so sa mga kapatid ko dito. Mayroon silang tinatawag na gagamitin nila yung rules and regulation na number 2 para i-kick si Daddy James at hindi na pang marihasan ng ibang tao or hindi makapanggulo sa buhay ko. Yan yung kung bakit ko ipina-implement na rules number 2 ang tinatawag nating auto kick in block sa mga taong hindi natin kailangan or sa mga taong bad o sa mga taong pangit. Hindi ko pangit ang itsura kundi pangit ang pag-uugali na hindi akma para sa inyo, para hindi kayo masaktan, para hindi kayo magulo at para hindi kayo malito.
And rules number 3 po na kailangan nating tuparin ay respect. So ito yun. Yun yung tinatawag nating respeto bilang kaibigan, respeto bilang tao, respeto sa bawat attitude na meron dito sa mundo. Hindi lang sa bigo, hindi lang sa absent, kundi sa personal nating buhay. Kasi may mga taong marites, na pwede nating respetuhin, na pwedeng hindi natin kailangan, uy, awayin mo kasi marites siya. No. Kailangan bilang isang marespeto kang tao, kahit masamang tao ang nasa harapan mo, kaya mong respetuhin. Kasi yung attitude niya mismo is yung nire-respeto natin dun eh. Masama man o mabuti ang kanilang mga attitude, nire-respeto. Kung talagang marunong kang mag-respect in general, or sa pangkalahatang respect na ibig sabihin natin, ibig sabihin na iintindihan mo kung anong meron din sa kanya. At hindi mo rin pwedeng baguhin ang ugali ng isang tao it because you are mabuti. Or ikaw ay isang matalino, siya ay bobo o masama. So dapat nire-respeto mo rin kung hanggang saan lang din yung tao. Kailangan din respetuhin mo ang isang kaibigan, especially sa mga kapwa natin sa TFT, na nandun yung pagiging karespeto ka. Makukuha ang respeto kasi sa ibang tao mismo. Kailangan mo munang respetuhin ang sarili mo para respetuhin ka ng iba. Ibig sabihin, kung masama yung tao na yon at ikaw ay mabuti, pero nirespeto mo ang kanyang kasamaan, re-respetuhin ka din niya bilang isang mabuting tao. Naiintindihan mo po ba sa lahat ng mga nakakarinig itong implementation natin na sinasabi? Ito ginawa ko para at least kahit paano sa mga nag-orient. And rules number 4 guys, sa mga hindi pa po nakakaalam, yung tinatawag nating empathy. So malasakit natin sa kapwa. So kailangan kapag marunong kang mag-empathy, marunong kang makiramay, marunong kang magmalasakit sa kapwa, hindi dapat tayo binabypass yung mga problema natin kahit sa pamilya. Dapat dinadamayan. Dapat isa rin tayo sa mga tinatawag nating nakakagawa ng mga bagay kahit wala naman material na bagay na binibigay. Hindi porket may namatayan, mag-aabuloy. Pwede rin tayong mag-pray sa kanyang kaluluwa. If ever, nandun yung tinatawag nating kung wala tayong maibigay, nandun yung ating pakikiramay. I-comfort natin yung mga taong mas down sa atin dahil alam natin na isang empathy ang makakatulong sa tao para siya ay mag-grow at tumayo ulit sa kanyang mga paa. And then, yung rules number 5 na sinasabi ko sa inyo is kailangan din natin ito kasi ito'y 8. Ang rules number 5 ang tinatawag nating unite. So, yung unity. Yung unity kailangan natin maki-unite especially sa TFT. Kapag TFT ka, proud to be a TFT family. Kasi lahat ng ginagawa ng TFT family ay kahit kailan pinagmamalaki ko at hindi ko kahit kailan tatalikuran. Kasi magagandang gawain kadalasan ang ginagawa namin dyan. At higit sa lahat nandyan yung tinatawag nating makikita nyo sa aming YouTube channel at sa Facebook Reels sa mga kasamahan namin ng True Friends Together kung ano ang mga hangarin at adikhain namin kahit wala po kaming tinatawag na kasagpi or kahit ano man sa government na tumutulong. Kami po ay voluntary na gumagawa ng mabuti sa kapwa, voluntary na nakakasave kami ng buhay or kahit sa pang-araw na kagutuman ng ibang tao. Yan yung nakiki-unity ang lahat ng TFT family at higit sa lahat, pagsalitang unity, ibig sabihin, nakiki-unite ka sa mga magagandang gawain. Pero, hindi po pwedeng, porket may unity ka, kung masama ang gawain ng isang leader, ay makikisama ka. Ang unite na sinasabi is pumabase doon sa empathy at malasakit. Kung masama naman yung tao, bakit natin gagawin makisa? Bakit natin gagawin? Kasi, pinapa-implement ko ito guys, na tinatawag nating, ang implementation ng unite is para lang sa ikagaganda ng TFT family at para lang sa ikakabuti ng mga tao. Pero kung sa ikakasama, pwede pong ninyong i-refuse or baliin ang salitang rules and regulation ng pang-5 na ito sa tinatawag nating unity. Yes, unity. So, sinatawag natin guys sa tinatawag nating pang-6. Ang pang-6 na tinatawag ko guys ay ang salitang loyal. So, siyempre, lahat naman tayo nakikinig dito, mga loyal sa asawa. Hindi lang po dapat loyal sa asawa. Loyal din dapat tayo sa pamilya. Ibig sabihin, kung loyal ka sa TFT family, hindi mo ito pwedeng ipagkalulo sa ibang tao or masisilaw sa kahit anong pera na natatanggap mo sa TFT family na ipagpapalit mo mismo yung mismong pera na yon compare sa ating sinimulan within 5 years. Ibig sabihin, loyal ako sa TFT and I don't care about money. I care about samahan or yung True Friends Together kung paano namin ito papagruin at papalakasin at papalakihin. So, nandun yung loyalty natin sa TFT family, sa lahat ng magagandang bagay, sa mga ginagawa, at sa pakikisa, gathering, uniform, event, meeting, and especially sa mga traditional nating ginagawa sa buhay. And multiplicators lahat. Maraming mga ibig sabihin na dapat nakikisama at dahil loyal tayo, gagawin natin yan, di ba? So, yan po at higit sa lahat, bawal mo ding imarites ang mga kapwa mo TFT. Like for example, nakagawa ka
ng kasalanan yung isa mong kasama, ngunit isa kang saksi, imamarites mo sa iba para lang masira yung tao na yun. It's not all about that. So, ibig sabihin, kailangan mong makisa, empathy, i-comfort mo, baguhin mo, kung may maaari pang baguhin. Bilang loyal ka, hindi mo siya pwedeng siraan dahil siya ay part ng TFT family. Kailangan kapag papasok kayo sa TFT, susundin niyo yung mga lituntunin na ito, no? And pang-pito, yung TFT YouTube channel namin. Apps, Reels, yung pang-pito, kailangan mong i-follow ako, i-follow ko kayo, hindi mawawala or hindi ko kayo ginagamit, no? Sabi ko nga sa inyo, gamitin nyo ako, gamitin kita. I-follow mo ako, i-follow kita. I-share mo ako, i-share kita. If ever na hindi kita share, wag mo akong i-share. Pag halimbawa hindi kita pinalaw, hindi na kita ipapalo. Ito ay para sa lahat ng members, simula crown, leader, founders, and to all officers, and especially sa lahat ng mga member, na sabay-sabay tayo, na kailangan pantay-pantay. Nagiging leader lang po ako sa pagdating sa mga tinatawag nating mga gathering, mga atikhain, at mga protocol implementation na aking ipinapatupad na ako mismo ay sumusunod. And then after that, so meron tayong tinatawag na kailangan mo i-subscribe. Pagpasok mo pa lang sa TFT, kailangan mo i-subscribe ang ating TFT YouTube channel. For what purpose, guys? Sabihin natin na, ay, si Daddy Jim siguro para lang lumakas at maging sikat at kumita ng pera. Actually, sa totoo lang, ang TFT YouTube channel natin ay pinapakita natin yung tinatawag nating pakikisa at doon pinapakita natin yung simbolo ng TFT family sa mga adikhain. Nandun ang ating mga charity event na ating ina-upload doon sa 19 na bahay na ating ipinagawa na kahit hindi natin kaano-ano o kahit hindi parte ng TFT family ay nakakasama natin sila. So, ibig sabihin, dapat mong i-subscribe para the end of the day na medyo tanda ka na o wala ka na tapos may magkikwento sa'yo ang saya-saya nila sa pagtulong. May papakita kayo at higit sa lahat, malalaman nila kung gaano kakabuting tao. Hindi para ipagmalaki na ikaw ay nagagawa ng maganda, kundi para ipakita na may mabuti kang tao at mahalin tularan ka ng iba. Yan ang True Friends Together na YouTube channel. Dun sa Reels account naman, kailangan bakit nyo ako i-follow? Kasi identification yun, guys. So, hindi ko kailangan ng dami account. I-follow nyo ako as Gilbert Kimora. I-follow nyo ako dahil si Daddy James yun eh. So, i-follow ko siya. Hindi ko siya ipapalo kasi dami account ako. Dami account siya. No. Lahat dapat pinapalo natin ng isa't isa para malaman natin din yung identification at higit sa lahat, totoo kang tao. Hindi ka kailangan magtago sa dami or sa may tinatawag nating fake account. And then, so, pang-8 rules, guys, yung tinatawag namin. Ito yun sa mga kulang, gustong kumita ng pera, gustong umangat sa buhay kahit konti, extra income, whatsoever. Kailangan, sa pagpasok nyo pa lang, yung mga taong pagpasok dito sa Bigo Live or sa ibang apps is kailangan hanapin nila yung kikita ng pera. Dito po pwede. Pagpasok nyo pa lang at member ka pa lang ng TFT family, ibig sabihin, ipapasok at re-register ang account mo as a Bigo host. Ibig sabihin, hindi ka na kailangan maghanap ng agency kasi ang TFT family ay may sariling agency na pwede nyong salihan. Ibig sabihin, kahit nasa Facebook ka, gusto mong magkaroon ng agency in Bigo Live, pumunta ka dito, ayan, makikisa po tayo. Ipapasok po namin ang inyong account. Wala pong mawawala doon kasi ang identification ninyo, yun ay purposes din para makita namin yung mga ID, identification ng tao, ito ba'y peke, scammer, whatsoever. Yan po yung pang-8 rules namin na tinatawag naming pagkakitaan ng lahat ng members, leaders, officers, and crown leader. Ngayon, about naman po sa kitaan na tinatawag natin, kapag po kayo ay big host ng isang member ng TFT family, ay pwede po kayo lang magpa-oras ng 2 to 3 hours a day, may ginagawa ka man o wala. Kailangan mo lang nakaharap sa camera, at least kahit pa paano, nakikita ka ng Bigo, para at least paano meron kang gifts na marireceive. At kailangan mo ng tinatawag nating 4,000 hours. Ibig sabihin na 4,000 na 4,000 oras, no? O parang 400 hours ata. I don't know, pero nandun eh. I-explain naman sa inyo ng aming mga manager yan. And then, yung tinatawag nating commission na binibigay ni Bigo. Yung commission na binibigay ni Bigo, guys, sa isang tinatawag nating Bigo host, yan ay sa inyo. Yung binibigay sa inyo na gifts ng tao, plus additional yung binibigay sa ni Bigo, kaya doble. Pero, yung binibigay naman ni Bigo sa managers, like for example, for me, I'm a manager, yan po mismo ay sinishare ko sa lahat ng departamento. Binibigyan ko kayo ng 50% commission na pagpasok nyo pa lang dito is part ka ng TFT, may commission na 50% ka. Kasi kayo ay mga leaders, wala akong maipasweldo sa inyo kasi hindi ako mayaman na tao. Ibig sabihin, ginawa kong pag-isahin ang Bigo Agency ng TFT Family at ng TFT Group ng TFT Family namin. Kaya, medyo kung gaano kalakas at kalawak ang TFT Family, ganun din kalawak ang aming agency ng True Friends Together. So, yan po yung 8 implementation na kailangan nyo sundin at kailangan nyo na rin ipa-implement sa sarili nyo. Siguro naman, alam nyo naman kung bakit ganyan ang mga implementation natin. Yan po ay ginawa at pinagkasunduan ng lahat na affordable
nating mga sarili. Kasi baka mamaya niyan, maggawa tayo ng sarili nating rules tapos hindi natin kayang ipatupad mismo sa sarili ko is useless. Hindi ka paniniwalaan ng tao kasi impossible. Masabi na imposible, hindi naman nagagawa ni Daddy James eh. Bakit ko gagawin? So anong mukhang may haharap natin sa ating mga nire-recruit at mga binibriefing pagdating sa ganitong implementation? So yan po yung mga bagay na kailangan yung pag-aralan. So siguro malinaw naman sa inyong lahat na kailangan natin sumunod dun sa 8 rules. But before kayo sumunod dun sa 8 rules na nabanggit ko, naalala mo yung nabanggit ko nung una at pangalawa na kailangan nyo maging open-minded. Pag-aralan muna si Bigo Live para at least kahit pa paano hindi kayo talo. Okay? Nandyan ang lahat. Nandyan yung pwede kang sumikat, especially pwede kang magkaroon na monetize ng Reels, mamonetize ng YouTube. Gamitin mo si TFT, magpagamit ka kay TFT, gamitin mo rin si TFT. Hindi lang puro tayo tinatawag na pakabig. The more you give, the more you receive. Kailangan give and take. Okay? Sana ganun po yung mindset na papasok sa TFT family. At higit sa lahat, ang grupo, kahit mismong main ang gamitin mo, walang magiging aberya kasi ito ay legal sa Bigo at nilalakad na rin po namin yung tinatawag naming license na tinatawag nating SEC registration para at least legal na din po ang ating organisasyon kahit sa ang apps, social media or kahit personal nating buhay. So, syempre, papakita ko sa inyo na meron akong mga certification na nare-receive. Lalo-lalo na ito po ay padala, no? Ito po ay padala din sa akin ng mga tao na nagbigay sa akin ng tiwala na magkaroon ng certification Unstoppable Leader in True Friends Together. Ito po ay na-receive ko galing sa Department of TFT3 at marami pa pong mga nagbibigay sa akin, hindi lang palang po napapadala. Pati na rin po ang mga damit. Yan, thank you so much po. Ito po ay mga certification patunay na isang marunong, mabait, mapagmahal at mahusay na leader na si Daddy James. Kaya I'm so proud sa lahat and thank you po sa mga sponsor na ganito. Maraming salamat po. Itong live stream na ito guys ay ginawa ko o video na ito ginawa ko is na all about para pasikatin ko ang sarili ko, kundi para matulungan ko ang mga taong hindi marunong mag-explain kung ano ang meron kay TFT dahil sa kadahilanan sila ay nahihiya, no? Or dahil sa kadahilanan na sila ay parang speechless na hindi makapagsalita, no? So yan po 'yon, kung gusto niyo gamitin ito, gamitin niyo para recruit ng tamang tao, para maiparamdam nyo sa taong re-recruitin ninyo na ang pagpasok sa TFT family ay hindi gastos, hindi rin problema, pero ito ay ikakasaya at ikakapakinabang ng bawat isa. Depende lang po sa inyong goal, kasi kung gusto nyo talaga, nandyan, pwede kayong mang-scam, tuturuan ko kayo, nasa sa inyo, gusto nyo mang-scam, gusto nyo manloko ng tao, kung gusto nyo lang, panandalian lang. Pero kung gusto nyo makipagmahal, makisama, pangmatagalan, hindi lang pera, or ano ang makukuha ninyo, kundi yung benefits na makukuha ninyo, yung tinatawag na long life. Kasi si TFT family within 5 years ay kahit kailan hindi nang lamang, hindi rin nasira sa tao at higit sa lahat hindi humina. Dahil sa mga paniniwala nila na mayroong patas na sistema and True Friends Together. Yung mga minsan may umaalis, naggatayo ng grupo, kinakalaban ng aming organisasyon, ang masasabi ko lang sa inyo, kapag halimbawa umalis po kayo sa aming TFT family at babalik kayo, meron po kaming mga punishment na binibigay sa inyo. Hindi purposes para ipahiya, kundi purposes yan para maramdaman ninyo ang salitang disciplinary action na dapat hindi basta-basta porket wala tayong hazing, nagagawa ninyong basta-bastang iwan ang ating organisasyon. At alam ko namang hindi po perfecto yan para at least sa inyong lahat na hindi natin mape-perfect. Kaya ginagawa natin ang paraan na mayroon man lang magkaroon ng tinatawag nating implementation sa mga taong umaalis. Ano ba yung tinatawag natin na yan? Yung mga tinatawag nating mga kung ano-anong punishment. So, depende po yan sa kaya mong gawin. Hindi naman kami magpa-punishment na hindi mo kayang gawin kasi hindi ka rin naman makakabalik eh. Pero kung ayaw mong mag-take ng punishment, huwag ka na rin pong bumalik sa aming organisasyon kasi hindi ka namin tatanggapin kasi, alam nyo ba kung bakit? Bakit namin tatanggapin ang hindi umaano sa sistema na tinatawag nating punishment? Kasi hindi mo tanggap si TFT. Papasok ka lang dahil meron kang gusto. Papasok ka lang dahil may purpose ang pagpasok mo. Okay, nagkakaintindihan po ba tayo? Maraming salamat sa inyong lahat and God bless sa inyong lahat.